Not funny, Katrina. Wika ko sa kamuli itong inirapan. But kidding aside, what happened? How's your first meet? Ano bang inaasahan mo? Malamang awkward. Idagdag pa na kasama yung anak niya kanina. Sad ko. Yeah, that's what I heard. Is Caitlin there? Usisan nito. No, she's not there. Si Sandro at ang anak lang niya ang nandun kanina. Oh, kailan pa daw siya bumalik? Aba, mali ko, Katrina. Close ba kami para tanungin ko? Bakit kaya hindi ikaw ang pumunta at dun mo sa kanya itanong? Inis kong saad. Napakasungit mo. May ragla ka ba? O baka naman nagme-menopause ka na? Asar pa nito. Kung kurutin ko kaya yung singit mo, tingin mo? Che, sungit? Sige, alis na ako. Wala kang kwentang kakwentuhan. Sinayang ko lang ang date ko para sa'yo. Reklamo nito. Sino ba kasing nagsabi sa'yong iwan mo yung date mo para lang makichismis? Ikaw ba ang presidente ng mga chismoso dito sa subdivision natin? KJ mo. Maiwan na nga kita. Babalikan ko na lang si Steven. Sige na. Shoo! Pagtataboy ko dito. Nakanguso at nakasimangot itong lumabas ng silid. Nailing na lamang ako nang tuluyan na itong makaalis. Ako naman ay bumalik sa pagkakahiga at sinubukang matulog. Nalimpungatan ako dulot ng isang mahinang katok mula sa aking pinto. Nababalot na ng dilim ang aking silid at nang tumingin ako sa may terrace ng aking kwarto ay napagtanto kong gabi na pala. Hindi ko na din namamalaya na nakatulog na pala ako kanina. Marahan ako nag-inat bago tumayo sa kama at lumapit sa pinto. Pupungas-pungas kong binuksan iyon at bumungad sa akin ang isa sa aming mga kasambahay. Pasensya na po, Ma'am Heidi. Naistorbo ko po ang tulog niyo. Bungad nito. Ayos lang, Ate Olive. Ano po bang kailangan niyo? Tanong ko. Kasi may lalaki pong naghahanap sa inyo dun sa may gate. Hindi po muna namin pinapasok dahil hindi namin kilala. Tura nito. Sino raw po? Kunot nung tanong ko. Sandro daw po ang pangalan? Sagot nito. Bahagya pa ako nagulat nang marinig ko ang pangalan ng kanyang binanggit. Sandro po? Sigurado po kayo? Ulit ko pa. Sinisigurado ko lang dahil baka nagkamali lamang ako ng dinig. Opo, Ma'am Heidi. Sandro daw po ang pangalan. May bitbit nga po ang bata na iyak ng iyak eh. Sa pagkakataong iyon ay tiyak na akong hindi iyon guni-guni lamang. Base sa pagdedescribe ni Ate Olive sa itsura ng lalaking nasa labas at ng batang kasama nito, tsak akong sa Sandro nga iyon. Ngunit ano naman kayang ginagawa niyo dito? Sige Ate Olive, maraming salamat. Wika ko sa nagmamadaling bumaba upang magtungo sa gate. Pwede ko namang utusan na lamang ang aming kasambahay na puntahan upang papasukin ng mga ito, ngunit may kung anong nagtulak sa akin upang ako mismo ang sumalubong sa kanila. Hindi ko maipaliwanag ngunit tila bigla ako nakaramdam ng pananabik na makita ang mag-ama. Patakbo ako nagtungo sa gate bago sumigaw sa guardhouse na nasa may gilid ng gate kung saan nandoon ang gwardyang nagbabantay doon. Mang Abel, pakibuksan po ang gate. Sigaw ko dito. Okay po, ma'am. Mabilis nitong sagot saka pinindot ang button upang otomatikong bumukas ang gate. Nasa loob pa lamang ako ay dinig na dinig ko na ang iyak ng batang bitbit ni Sandro. Nang bumukas ang gate ay bumungad sa akin ang balisang mukha ni Sandro habang panay ang paghele sa batang walang humpay ang pag-iyak. Sandro, what's wrong? Gabi na. Anong ginagawa niyo dito? Sunod-sunod kong tanong. I just want to ask a favor. Tila hirap nitong saad. Alam kong galit pa din ito sa akin. Seeing him right now asking for a favor and willing to forgo his feelings towards me only means one thing. He is desperate. What is it? Agad kong tanong. I wanted to test a theory. So, can you hold him? Tanong nito sabay abot sa akin ng batang umiiyak. What? Bulalas ko. But, please. Pakiusap nito. Bakas ang pagod at pag-aalala sa kanyang mukha, kaya naman hindi ko na ito nagawang tanggihan. Marahan kong inabot ang bata mula sa kanya. Labis ang takot ko dahil baka mas lalo lamang magwala ang bata sa bisig ko, lalo na't hindi naman niya ako kilala. Ngunit laking gulat ko nang bigla na lamang itong tumahan matapos yumakap sa akin. Panay pa rin ang hikbi nito ngunit kapansin-pansin ang biglaan itong pagkalma. Marahan ko itong isinayaw-sayaw at ilang minuto lamang nakalipas ay nagsimula na itong humilig sa aking balikat bago tuluyang nakatulog. What the...
Puno ng pagtatakang wika ko dahil sa hindi maipaliwanag na pangyayari. That's what I thought. Tura ni Sandro bago bumuga ng malakas na hangin at isinuklay ang kanyang mga kamay sa kanyang buhok. Tumingin ito sa akin. Marahil ay napansin niya ang pagtataka sa aking mukha kaya nagsimula na itong magpaliwanag. He hasn't stopped crying since we left your building. Kahit anong hele at pakain ko sa kanya, hindi siya tumigil sa pag-iyak. Hihinto man siya ngunit ilang minuto lamang. Dinala ko na siya sa ospital sa pag-akala kong may sakit ito pero wala namang nakita ang doktor sa kanya. We even stayed there for a couple of hours for them to observe him, but they didn't find anything. I was already losing hope when I think about you. I was desperate and it's worth the shot. That's why I bring him here and I was right. Paliwanag nito. That's so weird. Wika ko. Even his mother can't suit him? Usisa ko. Saglit itong natahimik habang matiim na nakatitig sa akin. Agad akong nakaramdam ng pagkailang dahil sa paraan niya ng pagtitig. Mabilis ako nag-iwas ng tingin upang hindi ipahalata rito ang aking pagkabalisa dulot ng mainit niyang mga titig. She left. Maikli nitong sagot. Bahagya pa ako nagulat sa kanyang naging pahayag. Hindi ko alam kung anong dapat kong maging reaksyon sa balitang iyon. Kaya naman mas pinili ko na lamang na manahimik at wag na magsalita upang hindi na ako magkamali ng sasabihin. I cleared my throat then changed the topic. I think he's calm now. You can take him. Wika ko sa kasinubukang iabot dito ang bata. Ngunit hindi pa man lubusang nahawakan ni Sandro, ang bata ay nagsimula na naman itong umiyak at pumalahaw. Nagpupumiglas ito mula sa pagkakahawak ng kanyang ama at pilit na dumudukwang patungo sa aking gawi. Agad ako nakaramdam ng awa sa munting paslit dahil sa labis na pag-iyak nito. It's fine. I thought seeing you in once would calm him down. But I'm wrong. Sorry to bother you. Mauna na kami. Wika nito sa katumalikod at saka naglakad patungo sa kanyang sasakyan. Mariin kong kinagat ang aking pang ibabang labi habang nagtatalo ang aking isip sa dapat kong gawin. Bahala na nga. Wait. Maagap kong pigil dito. Mabibilis sa mga hakbang akong lumapit dito sa kamuling kinuha ang bata mula sa kanyang mga bisig. At kagaya kanina otomatiko ang pagtahan nito sa tuwing mapupunta ito sa aking mga bisig. Marahil ay nananabik lamang ito sa presensya ng kanyang ina, kaya ito ganoon. It wouldn't hurt to stay with him for a night. You came here to ask for my help and I'm willing to help. You can leave him here if you want to. Suwestyon ko. I don't think that's a good idea. Tugon nito. Yeah, right. I'm sorry. That's so stupid of me. Maagap kong saad. May punto ito. Walang matinong ama ang iiwan ng kanyang anak sa pangangalaga ng ibang tao. You can also stay here for the night. You look tired. Sigurado akong kailangan mo na ng pahinga. No, that's too much. You've done enough. Ayoko nang makaistorbo sa'yo. Baka kumalma na din si Santi maya-maya. Wika nito. At kung hindi? Saglit itong natigilan at nag-isip. Alam ko nangingibabaw lang ang pride sa kanyang puso kaya ayaw niyang tanggapin ang tulong na inaalok ko. Humugot ito ng isang malalim na hininga sa kamariing pumikit bago sumagot. Tatanawin ko itong malaking utang na loob. Tura nito. Sapat na sa akin na lumapit siya upang humingi ng tulong sa akin. Alam ko hindi madali iyon para sa kanya. Muli niyang pinatunayan sa akin kung gaano ito kaulirang ama. Handa nitong kalimutan ang sariling nararamdaman para sa ikabubuti ng kanyang anak. Let's get inside para makapagpahinga na din kayo. Magkasabay kaming pumasok sa aming bahay habang bitbit ko ang kalmadong si Santi. Ate Olive, pakihanda po yung isang kwarto para sa mga bisita. Utos ko sa kasambahay na makapasok kami sa loob. Upo ka muna. Alok ko kay Sandro at agad naman itong tumalima. Umupo ito sa pang-isahang upuan habang ako'y umupo sa mahabang sofa na malapit dito. Inabala ko ang aking sarili sa pakikipaglaro kay Santi upang hindi gaanong maramdaman ang awkwardness na namamagitan sa pagitan naming dalawa. Pilit kong iniiwasan na mapabaling ako sa gawin ni Sandro upang hindi magtama ang aming mga mata. Bagamat mas magaan na ngayon ang hangin sa pagitan namin kumpara sa unang beses namin nagkita kanina, hindi ko pa rin maiwasang mailang dito. Lalo na't may pagkakataon pa rin nararamdaman ko ang matalim niyang mga mata na nakatutok sa akin. Bahagya pa ako nagulat sa biglaan itong pagtikhim. Saka tumayo mula sa kanyang kinauupuan.
Automatiko naman ako nagakit ng tingin upang malaman kung may kailangan ba ito. Do you need anything? Hindi ko maiwasang tanong. No, I'm all good. I just realized that I forgot some stuff for Santi. I wasn't expecting us to stay here for the night, so I didn't bother to bring a lot of formula milk. Paliwanag nito. Oh, wika ko habang patango-tango. Do you want me to ask someone to buy it for you? Alok ko. You don't have to. Ako na lang ang pupunta sa grocery para bumili. Maagap nitong tugon. Do you need my help? I can come with you if you want. Question ko. Hindi ko alam kung ano pumasok sa isip ko at sinabi ko ang bagay na iyon. Para tuloy akong sabik na makasama siya. No need. I can manage. Malamig nitong tugon. Will you be okay if I leave Santi with you while I buy his milk? Tanong nito. Agad ako nakaramdam ng pagkapahiya dahil sa harap-harapan nitong pagtanggi. Masyado na ata ako nagpadala sa mga nangyayari na saglit kong nakalimutan na hindi nga pala kami okay ni Sandro. Of course, ako nang bahala sa kanya. Tugon ko sa kapilit ng umiti. Muli ko na lamang inabalang aking sarili sa pakikipaglaro kay Santi na panay ang lamuko sa aking mukha. Pilit kong itinatago ang aking pagkadismaya. Ngunit hindi pa man ito nakakalayo ay bigla itong tumalikod at naglakad pabalik sa amin. Nakapamewang itong tumayo sa aking gilid. Kunot noon naman ako nagangat ng tingin dito. Do you want to come? Tanong nito matapos bumuga ng malakas na hangin. Hindi ko agad nakuhang ipinahihiwatig nito. Nanatili lamang ako nakatitig dito. To the grocery? You said you want to come? Ulit nitong tanong. Saka lamang naging malinaw sa akin ang tinutukoy niya. Yes, kung hindi ako nakakaabala sa'yo. Mabilis kong sagot. Let's go. Payak nitong sagot bago agad na tumalikod. We're going shopping. Excited ngunit pabulong kunturan kay Santi. Hindi ko sigurado kung maintindihan nito ang aking sinabi dahil malakas itong tumawa at saka pumalakpak na tila ba excited din ito. We're not going shopping. We're going there to buy milk. Pagtatama ni Sandro, agad namang nanghaba ang aking nguso saka sumimangot. Sungit pa din. Pabulong ko sa ada. Napapitlag ako na bigla na lamang itong lumingon sa aking gawi. Abot-abot ang aking kaba sa pagkakalang narinig nito ang aking sinabi. Nanlalaki ang aking mga mata at halos pigil ko ang aking hininga habang hinihintay ang kanyang sasabihin. Never mind. Saad nito. Saka lamang ako nakahinga ng maluwag nang masigurong hindi nito narinig ang aking sinabi. What's wrong with you? Are you okay? Bakit parang namumutla ka? Usisa nito na tila mapansin niyang aking muka. Wala to. Wala lang kasi akong makeup kaya mukhang maputla. Pagdadahilan ko. Tumaas ang isang kilay nito sa kamarahan bumaba ang kanyang mga mata patungo sa aking mga labi. Mariin ako napalunok nang maramdaman ko ang pamilyar na epekto ng kanyang mga titig sa aking buong pagkatao. It hadn't been more than an hour since we met again. Yet, my emotions feels like a roller coaster ride. That is his effect on me. He can steer my whole being by his mere words. Are you sure? You don't have to come if you're not feeling well. Giit nito. No, I'm fine. Let's go. Nagpatiuna na ako maglakad dito patungo sa kanyang sasakyan. We went to the nearest grocery store around the vicinity. Alam kong gatas lang dapat ang aming bibilhin ngunit kumuha pa rin ako ng isang maliit na push cart. Si Santi ay nanatili sa aking pangangalaga dahil nagwawala pa rin ito sa tuwing susubukang kunin ni Sandro. Nakasuot ako ng baby carrier kaya't hindi naman gaanong naging mahirap sa akin ang pagbubuhat sa kanya. Si Sandro ay dumiretso na sa hilera kung saan nandoon ang mga gatas na pambata. Ako naman ay naglibot-libot at nagtingin-tingin ng maaari kong bilhin. Nasa hilera ko ng mga prutas nang maramdaman kong tila kanina pa may nakatitig sa akin. Mabilis kong iginalang aking mga mata, ngunit wala naman ako nakitang nakatingin sa akin. Habang inililibot ko ang aking mga mata sa paligid, ay bigla akong may nahagip na pamilyar na mukha. Muli kong ibinalik ang aking tingin kung saan ko ito nakita ngunit wala na ito doon. I'm not sure if my mind is playing tricks on me. I thought I saw Caitlin, but when I looked once again, she wasn't there. I scanned the area one last time but I couldn't find her. Baka nga guni-guni ko lamang iyon. Marahil ay masyado ko lamang iniisip kung nasaan si Caitlin, kaya naman kung saan-saan ko na ito nakikita. Tom! Napapitlag ako na bigla na lamang may humawak sa akin balikat. What happened? Takang tanong ni Sandro nang balingan ko ito. Pwede ba? Huwag kang nanggugulat.
Singhal ko rito. Hindi kita ginugulat. Kanina pa kasi kita tinatawag pero parang hindi mo ko naririnig. Paliwanag nito. Ano bang nangyayari sa'yo? Wala. Akala ko kasi nakita ko yung kakilala ko. Pagdadahilan ko. Napabuntong hininga na lamang ito bago muling nagsalita. Are you ready? Got the milk? Do you need anything? Tanong nito. Naku, napaka-cute naman ng batang yan. Kamukhang kamukha ng nanay. Nakakatuwa na makakita ng isang masayang pamilya na magkakasamang namimili. Tura ng isang matandang babae na sa wari ko'y namimili din doon sa grocery store kung saan kami nandoon. Ay, hindi po akong Thank you. We'll go ahead. Have a nice day. Tura ni Sandro bago niya ako hinawakan sa aking balikat sa inakay papalayo sa matandang babae. Hindi ko na nagawang itama ang hinuha ng matanda tungkol sa amin. Hawak-hawak pa rin ni Sandro magkabila kong balikat nang magtungo kami sa cashier upang bayaran ang gatas na binili nito. May ilang pirasong feeding bottle din itong binili. Bahagya pa ako nagulat nang matapos nitong kunin ng plastic na naglalaman ng kanyang pinamili ay sumunod nitong inabot ang aking kamay. Magkahawak kamay kami lumabas ng grocery store at nagtungo sa parking lot kung saan nakaparada ang kanyang sasakyan. Pilit kong iwinawak sa aking isip ang tila kuryenteng dumadaloy mula sa aking kamay patungo sa buo kong katawan, dulot ng pagkakadampi ng aming mga palad. Makalipas ang ilang taon ay nanatiling iisa ang reaksyong binibigay ng aking katawan sa bawat pagkakadaiti ng aming mga balat. Agad akong pinagbuksan ni Sandro ng pinto. Tuluyan na akong pumasok sa loob ng sasakyan. Agad kong inilagay si Santi sa kanyang corset saka ikinabit ang seatbelt nito. Si Sandro naman ay mabilis na umikot sa driver's side ng sasakyan at saka binuhay ang makina. May kalaliman na ang gabi na makarating kami sa bahay. Malapit lang ang grocery namin, ngunit bahagya kaming natagalan sa biyahe, pabalik dahil sumabay kami sa rush hour. Agad kaming sinalubong ni Ate Olive nang makita niya kaming pumasok sa gate. Naihanda na po namin ang kwarto na inutos niyo. Bungad nito sa akin. Maraming salamat, Ate Olive. Bumaling ako kay Sandro matapos nitong may ayos ang parada ng kanyang sakyan sa aming garahe. Let's get inside. Ate Olive will bring you to your room. Turan ko. Marahan lamang itong tumango bilang tugon. Oh, by the way, have you eaten dinner? Gusto mo bang magpahanda ko ng makakain? Ikaw nang bahala. Tugon nito. Bumaling ako kay Ate Olive. Pagkatapos mong ihatid si Sandro sa kwarto niya, pakihanda na ng hapunan. Tawagin mo na lang kami kapag tapos na. Sige po, ma'am. Akin na muna si Santi. Kanina mo pa buhat yan. Baka nangangalay ka na. Tura ni Sandro habang papasok kami sa loob. Bahagya na nga ako nakakaramdam ng ngalay sa aking mga braso at balikat kaya naman hindi na ako tumanggi nang kunin niya ito sa akin. Ngunit kagaya ng mga naunang pagkakataon ay agad na pag-iyak ni Santi sa tuwing mawawalay sa akin. She needs to rest, baby. Sinusubukan niya itong kausapin at tila ba nagbabaka sakaling mapakiusapan niya itong tumigil sa pag-iyak kahit pansamantala lang. Mama? Tawag nito sa akin sabay ng pag-iyak habang pilit na dumudukwang pabalik sa akin. Santi, she's not your mommy. Tila may kurot sa akin puso mga katagang iyon. How I wish the situation was different. I wish to be in place where he's my son and I'm his real mother. Ngunit kahit pagbalik-balik ta rin man ang mundo, malayo iyon sa katotohanan. Hindi ako ang tunay niyang ina at wala akong lugar sa buhay nila. Halos mapuno ng ingay ng kanyang iyak ang buong sala. Bagamat nasasaktan ako sa sitwasyon na hindi ko naman maatim, nahayaan itong umiiyak. Gayong alam kong kaya ko itong patahanin. It's okay. Ako na muna mag-aalaga sa kanya hanggang sa makatulog siya. Are you sure? Baka mahirapan ka. Nag-aalalang tura nito. Don't worry, sasabihin ko sa iyo kapag pagod na ako. Wika ko. Bagamat nag-aalangan, nagpasya na rin itong ibalik sa akin si Santi upang tumigil sa pag-iyak. Agad naman itong kumalma nang buhatin ko ito. Sir, ihahatid ko na po kayo sa kwarto niyo. Singit ni Ate Olive. Sige, aakyat na din muna kami sa kwarto. Pakitawag na lang kami kapag handa na ang hapunan. Magkakasabay kaming umakyat sa pangalawang palapag kung saan nandoon ang aming mga silid. Mariing kumunot ang aking noo nang mapansin ko kung aling silid ang binuksan ni Ate Olive para kay Sandro. Ate Olive, bakit po yan ang silid na ipagagamit mo kay Sandro? Takang tanong ko. Ay, bakit po? May problema po ba?
Marami po kasing tambak sa ibang mga silid dahil nag-general cleaning kami ngayong linggo at hindi pa po kami natatapos. Itong silid na to lang po kasi ang natitirang malinis at walang kalat. Paliwanag nito. Is there any problem? Usisa ni Sandro habang nagpapabaling-baling sa pagitan namin ni Ate Olive ang kanyang tingin. Wala naman. Tinatanong ko lang. Sige, pasok ka na para makapagpahinga ka. Wika ko sa kapilit ng umiti. Gusto kong pagalitan si Ate Olive dahil sa kanyang ginawa. Ngunit napagtanto kong kasalanan ko rin dahil hindi ko inayos ang pagbibilin dito. Ang silid kasi na ipinagamit niya kay Sandro ay ang silid ko saan merong adjacent door patungo sa aking silid. That used to be mine and Katrina's room. Ngunit nang medyo magkaedad kami ay nagpa siya na itong lumipat sa sarili nitong kondo at may mga pagkakataon na lamang itong dumadalaw rito. Nagdadalawang isip ako kung babanggitin ko ba kay Sandro ang tungkol sa pinto. Hindi ko alam kung bakit ganoon na lamang ang aking kaba habang iniisip na dingding lamang ang pagitan ng aming mga kwarto. Bakit? Feeling mo naman gagapangin ka ni Sandro? Mabilis kong sinaway ang aking sarili sa kung anong hindi magandang bagay na tumatakbo sa aking isip. Pamilyadong tao na ito at hindi magandang pagnasahan ko ang taong hindi na malaya. I need to remind myself to lock that door before I sleep. Nalimpungatan ako dahil sa mahinang paghampas ng tila maliit na kamay sa aking muka. Marahan kong idinilat ang aking mga mata at agad na bumungad sa akin ang nakangiting mukha ni Santi. Tila galak na galak ito habang panay ang hampas sa aking mukha. Good morning, Santi. Nakangiting bati ko rito bago marahang bumangon. Napabaling ako sa aking gilid at namataan ko ang gwapong mukha ni Sandro habang mahimbing pa rin natutulog. Habang hinihintay namin makatulog si Santi kagabi, hindi na namin namalayan na parehas na rin pala kaming nakatulog. Hindi ko naiwasang mapangiti habang taimtim na pinagmamasdan ang maamo nitong mukha. Sinamantala ko ang pagkakataong malaya itong mapagmasdan. Kaya sarap lamang isipin ako na bigyan lamang sana kami ng pagkakataong maging mas matalino sa aming mga desisyon. Ito sana ang pamilyang mamumulatan ko sa araw-araw kong pagising sa umaga. Kasunod ng galak na aking naramdaman ay siya namang agad na pagkawala ng mga ngiti sa aking labi nang mapagtanto kung imposibleng mangyari ang aking iniisip. Bagamat wala si Caitlin, hindi ibig sabihin noon ay maaari ko na siyang palitan sa buhay nila. Malungkot akong bumaling kay Santi sa kabinuhat iyon. Masyado kasi itong malikot sa kama at nangangaba ako na baka magising niya ang kanyang ama na mahimbing na natutulog. Agad kaming tumayo mula sa kama matapos ko itong buhatin. Akbang lalabas na kami ni Santi sa kwarto nang biglang bumukas ang pinto. Hide! Shh! Maagap kong saway kay Katrina. Hindi ka ba talaga marunong kumatok? Pabulong ngunit marin kong singhal dito. Nagpapalit-palit ang tingin nito sa hawak kong bata at kay Sandro na kasalukuyang nakahiga sa kama. Mukhang malalim pa rin ang tulog nito dahil hindi ito nagigising sa kabila ng mga pahapyaw naming ingay. So this is what they are talking about. Naninikit ang mga mata nito habang may naglalarong pilyang ngiti sa kanyang mga labi. Lumalim lalo ang pagkakakunot ng aking noo dahil sa kanyang tinuran. I have no idea what are you referring to? Tugon ko rito. Oh, ayan. Wika nito sabay abot ng kanyang tablet sa akin. Basahin mo para magkaroon ka ng ideya sa sinasabi ko. Kinuha muna nito pansamantala si Santi mula sa aking mga bisig upang mas maayos kong matingnan ang iniabot niya sa akin. Tila walang pumapasok sa aking isip habang tinitingnan ang iniabot nito sa akin. Nakakunot ang aking noo habang pinagmamasdan iyon. Hindi naglaon ay nanlaki ang aking mga mata nang mapagtanto ko kung tungkol saan ang article na pinapabasa sa akin ni Katrina. Hindi ko pa man lubusang nababasa ang kabuuan noon, ngunit may ideya na ako kung tungkol saan iyon base sa malaking litrato na nasa unahan ng article. It was a picture of me while holding Santi last night at the grocery store. May ilang kuha rin kung saan magkakasama kaming tatlo nila Sandro na tila ba isang masayang pamilya. And when I read the title, I feel like I suddenly have a migraine. The Hero Prime Construction and Cement Corporation has a love child. Yun ang malaking nakasulat sa umpisa ng article. They are imposing that we had a relationship and hide my pregnancy from the public. Another scenario about the pregnancy was also written there. They thought that we had a surrogate baby. That's why no one saw me get pregnant. It was a tabloid site, so I'm not surprised that they already published the article without asking us first.
What is that? Napapitlag ako nang marinig ko ang baritonong tinig ni Sandro mula sa aking likuran. Tumalikod ako upang bumaling dito. Bago pa man ako makapagsalita ay mabilis na niyang naagaw mula sa aking kamay ang tablet at ito na mismo nagbasa ng kung anong nakasulat doon. What the hell is this? Kunot noong sad nito bago nag-angat ng tingin at tumingin sa akin. I'm clueless as you. Tugon ko dito. Alam na ata ng buong Pilipinas ang tungkol dyan, maliban sa inyong dalawa. Bakit ba kasi tanghali na itulog pa kayo? Don't tell me. Shut up, Katrina. Not helping. Inis kong saway dito. What I'm trying to say, I get it. Maagap kong putol sa kanya. Kung tinutulungan mo na lang kaya ako mag-isip ng paraan para masolusyonan ito. Bago pa man makapagbigay ng suwestyon sa Katrina ay maagap nang bumunot si Sandro ng cellphone mula sa kanyang bulsa. Matiim lamang kami nakatitig ni Katrina kay Sandro habang pinapanood ang bawat nitong galaw. Have you seen this article? Bungad ni Sandro sa kanyang kausap sa telepono. Hurry up! Entertainment Biz is the name of the website. Wika nitong muli. Have you seen it now? Okay, do everything you can to take down this article. Caitlin might see it. We also need to do some damage control about this. Talk to the PR department and immediately make a press release. Utos dito sa kausap. Don't give any details. Just tell them that we're going to sue those who's publishing malicious information about me. Hindi ko maiwasang masaktan habang pinapanood siya, habang natataranta dahil sa lumabas na balita. Para bang takot na takot itong magkaroon ng kaugnayan sa akin dahil baka mas lalo maging rason iyon upang hindi bumalik si Caitlin. He really wanted Caitlin to come back. Okay, tell me when it's done. Matapos yun ay agad itong pinatay ang kanyang cellphone. Tila bahagya pa itong nagulat nang mabalingan niya ako nakatitig sa kanya. I guess I don't have to worry about. Turan ko sa kapilit ng umiti. Bumaling ako kay Katrina na matiim lamang na nakatingin sa amin. Have you eaten? Tanong ko kay Katrina. Hindi ko na hinintay pa ang sagot nito. Magpapahanda lang ako ng pagkain sa baba. Mabilis akong tumalikod at lumabas ng pinto. Ngunit hindi pa man ako nakakalayo nang marinig ko ang boses ni Sandro. We're not going to stay for long. Mukhang okay naman na si Santi. We'll go ahead. Para hindi na rin kami makaabala sa'yo. Tura nito. Okay. Malamig kong tugon bago mabilis na tumalikod at iniwan ang mga ito sa silid. Parang pinipigang aking puso habang papalayo ng papalayo ang aking mga hakbang. Hindi ko pa rin magawang hindi masaktan sa tuwing nakikita ng aking dalawang mga mata ang pagpapahalaga ni Sandro kay Caitlin. Hindi ko maiwasang mainggit o hindi kaya isipin na sana ako na lamang nasa lugar niya. Ako na lang sana ang babaeng nais niyang pangalagaan. Ngunit sa lahat ng sanang iyon, kailanman ay hindi mangyayari dahil natuldukan na ang pahina ng kwento naming dalawa ni Sandro. Magkaiba na kami ng buhay na tinatahak. Good morning, ma'am. Hindi ko na po kayo nahintay at natanong kung anong gusto niyo almusal. Nagluto na lamang po ako ng bacon, itlog at sinangag na kanin. May ibang mga mabibilis pa naman po lutuin sa ref kung may iba kayong gusto. Salubong ni Ate Olive sa akin nang pumasok ako sa kusina. Okay na yan, Ate Olive. Pahanda na lang din po ng kape ko. Saka baka dito rin kumain si Katrina. Wika ko. Sige po. Mabilis na inumpisa ang ihanda ni Ate Olive ang aking kape. Ako naman ay nagtungo na sa dining area, saka umupo sa harap ng lamesa. Hindi pa man ako nagiinit sa aking kinauupuan nang muli ko marinig ang tinig ni Sandro. Thank you for last night, Heidi. I appreciate it. Tura ni Sandro. Mabilis naman ako lumingon dito sa kapilit ng umiti. Buhat-buhat na rin ito si Santi. Sinubukan ko itago ang hapdi at sakit na aking nararamdaman sa mga oras na iyon. Tumayo ako upang lumapit sa dalawa. You're welcome. Masaya akong makatulong. Tugon ko sa kamarahang hinaplos ang pisngi ni Santi. May kung ano sa aking pusong umaasang muling umiyak si Santi at gustuing sumama sa akin. Nang sa gayon ay magkaroon pa ako ng pagkakataong makasama sila ngunit bigo ako. Nanatiling nakatingin si Santi sa hawak nitong laruan at masayang naglalaro. We'll go ahead. Paalam nito. Pilit akong ngumiti sa kamarahang tumango bilang tugon. Ilang minuto pa itong nanatili sa aking harapan at tila ba may gusto pang sabihin subalit nanatili akong tahimik. Sa palagay ko'y nasabi ko ng lahat ng dapat kong sabihin. Kung ano man ang natitirang agam-agam at mga tanong sa aking isip ay dapat ko na lamang sarilinin.
Hindi ko na dapat panghayaan ang aking puso na umasa sa mga sana at paano. Pinanood ko ang likod ni Sandro habang marahan ang bawat hakbang nito papalabas ng aking bahay. Nakakailang hakbang pa lamang ito nang saglit itong tumigil at muling bumaling sa aking gawi. Makahulugan ang kanyang mga titig. Nangungusap ang kanyang mga mata. Ilang saglit ako naghintay sa kanyang sasabihin ngunit nanatili itong tahimik. Bagsak ang aking balikat nang muli itong tumalikod at sa pagkakataong ito ay tuluyan na itong lumabas ng pinto. Hindi ko na nagawang ihatid ang mga ito sa labas dahil nangangamba akong baka hindi ko kayaning makita silang umalis. I might crumble into my knees and beg them to stay. Beg him to choose me this time. Mas makabubuti para sa lahat kung pananatilihin ko ang distansya sa pagitan namin dalawa. Napabuntong hininga na lamang ako nang marinig ko ang papalayong tunog ng makina ng sasakyan ni Sandro. Mas lalong tumindi ang lungkot na aking nararamdaman nang wala na akong marinig na ingay mula sa labas. Indikasyon na tuluyan na silang nakaalis. What was that? Untag ni Katrina mula sa aking likuran. Ano bang nakita mo? Si Sandro at saka yung anak niya. Pabalang kong sagot bago nagmamadaling bumalik sa loob ng dining area. Ngunit walang balak si Katrina na tantanan ako. Bakit nga ba hindi self-proclaimed number 1 namin, siya ni Sandro. Napasimangot ako nang mahina niya akong batukan. Huwag kang piloso po. Marami ka ng utang na kwento sa akin, kaya hala, sige, magkwento ka na. Anong ginagawa ni Sandro at ng anak niya dito? Hindi talaga ito tumigil sa pag-uusisa. Hindi tumitigil sa pag-iyak yung anak niya kahapon kaya dinala niya rito. Payak kong sagot. At kailan ka pa naging pediatrician? Kahapon lang. Piloso po kong tugon sa kamapang-asar ng umiti. Bilang ganti naman ito sa akin ay mabilis niyang hinila ang dulo ng aking buhok. Aray ha? Reklamo ko. Mas masasaktan ka pa kapag hindi mo inayos sa mga sagot mo. Tura nito na mukhang nag-uumpisa ng mainis. Ano pa bang sagot ang kailangan mo? Sinabi ko na nga sa'yo, pumunta sila rito kagabi dahil walang tigil sa pag-iyak sa Santi. Paliwanag ko. At dito sila nagpunta dahil... Humugot muna ako ng isang malalim na hininga sa kainumpisang ikwento dito ang nangyari mula sa umpisa. Wala akong iniwang detalye sa kwento ko upang hindi na ito magkaroon ng marami pang tanong. You mean, the baby called you mama? Tanong nito matapos marinig ang buong kwento. Oo nga, ang kulit. Pero teka, paano nangyari yun? Saka nasa ang tunay niyang nanay? Kung alam ko lang, Katrina, ako na mismo nagturo sa kanila. Pabalang kong saad. Mariin niya akong kinurot sa tagiliran. Iyusin mo, bruha ka. I have no idea. Kahit sa Sandro ay hindi alam kung saan siya. He thought that maybe Caitlin has become fed up of being forced to become a mom. And he was feeling guilty about it. That's why he was trying so hard to find her. How about you? Kumusta ang puso mo? Seryosong tanong nito. Masakit, pero kakayanin. Wala naman akong choice Malungkot kong tugon. You can choose to be brave. Wika ni Katrina. Mabilis ako napalingon dito. Nagtatanong ang aking mga mata habang nakatitig sa kanya. Can I? Can I really choose to be brave and fight for what I want? Ngunit bago pa man lumalim ang ideyang iyon sa aking utak ay maagap kong pinigil ang aking sarili. This is not about what I want anymore. Maraming buhay ang nakasalalay sa magiging desisyon ko. Maaring may ibang buhay ang muling masira kung pipiliin ko ipaglaban ang bagay na magpapasaya sa akin. I can't. Humugot ako ng isang malalim na buntong hininga. That wasn't a choice to begin with. I can't be selfish again. You also deserve to be happy, Heidi. I am happy. Wika ko sa kapilit ng umiti. You can fool everybody, but not me, Heidi. Give yourself a break, please. You deserve it. You already sacrificed so much. I think it's time that you focus on yourself. I will. I'll try. I assure her.